Dominant Protector. Credit to the author. 2,501-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Gayunpaman, pumasok si Leandro sa silid-aralan kasama si Stanley, ang kanyang bakal na pamalo sa kanyang kamay. Mabilis na nahiga si Pancho sa mesa at nagsimulang maglaro ng patay. Nasayang na niya ang isang maliit na reversion pill para gumaling ang kanyang mga sugat. Kung muli siyang bugbugin, hindi lang masakit, mawawala rin ang maliit na reversion pill. Hindi niya maaaring dalhin ang isang malaking bilang ng mga maliliit na reversion pill sa kanyang mga kamay araw-araw, tama ba? Hoy, huwag kang maglaro ng patay. Hinampis ni Leandro ang bakal na bara sa kanang bahagi ng mesa ni Pancho, na gumawa ng malakas na kalabog. Ah, patay na ako. Sabi mo, Pancho. Moherf asterisk capper, you're lying to me, right? Sa tingin mo ba madali akong mabuli? Kung si Terence, magsisinungaling ka ba ng ganyan? Galit na sabi ni Leandro. Sige, nabuhay ulit ako. Nagulat ang kanang Pancho at mabilis na umupo. Tanong niya na may bitter na mukha, Leandro bro, anong ginagawa mo dito? Hindi mo pa ba kami tinuruan ng leksyon? Naiintindihan namin, hindi na namin guguluhin si Cheryl, okay? Hindi ito tungkol dito. Kilala mo ba si Irving? Sabi ni Leandro sabay kaway. Irving. Kilala ko siya. Bakit mo siya tinatanong? Bahagyang natigilan ang right coiling tiger. Buti naman kilala mo siya. Tawagan mo siya ngayon din at anyayahan mo siya, sabi ni Leandro. Wala akong pakialam kung anong dahilan niya, gusto ko siyang makita bago matapos ang school. Ah, tanungin mo siya. Leandro bro, ano ka ba? Tama narinig ni Pancho na wala si Leandro para bugbugin siya, at nakahinga siya ng maluwag pero at the same time, medyo natarante siya. Bakit hinahanap ni Leandro si Irving? Nako, bubugbugin ko siya, pero huwag mong sabihin. Pag tumakas siya, kailangan kitang bugbugin. Sabi ni Leandro. Ganun ba? Madali lang yan. Tumanggaw si Pancho, basta walang kinalaman sa kanya. Para naman kay Irving, wala akong pakialam kung mabubuhay man siya o mamatay. Ang hidden house na si Hale at ang hidden house ay hindi pa rin kayo nagkaroon ng magandang relasyon, kaya kung ibinente mo si Pancho kay Irving, okay lang. Oo naman, tawagan mo ako pagdating niya dito, ito ang numero ko. Tuwang-tuwa si Leandro nang makitang tama si Pancho ay napaka-cooperative. Ibinigay niya ang kanyang numero at umalis kasama si Stanley. Got it? Leandro bro. Right Pancho na itinala ang numero ng telepono ni Leandro, iniisip kung ang taong ito ay kaaway ni Terence. Magiging mahusay kung ito ay kaaway ni Terence, at maaari lamang siyang umupo at manood, ngunit tila ang taong ito ay may parehong layunin bilang Terence. Ang mga kaaway ni Terence ay mga kaaway ni Leandro. Tinawag ni Pancho si Irving. Simple lang ang dahilan, may gustong makakita sa kanya mula sa paaralan, at ito ay isang taong madalas pumunta. Si Irving ay lumalaban para sa posisyon ng nakatagong bahay na young master ni Hale. Nabalitaan niyang may kaibigan kang Pancho na gustong makita siya, kaya natural, si Irving ay nagmamaneho patungo sa East Ocean Industry University ng buong lakas. Pagkatapos ay tinawagan ni Pancho si Leandro at sinabihan siyang hintayin si Irving sa parking lot sa harap ng paaralan. Hindi nagtagal, pinaandar ni Irving ang kanyang bagong Porsche Cayenne sa East Ocean Industry University. Kakapark lang niya ng sasakyan sa parking lot at tatawagan ka na sana ng Pancho nang may kumatok sa pinto. Anong ginagawa mo? Ibinaba ni Irving ang bintana at tinanong si Leandro, sino ka? Damn it, Irving, hindi mo na ako nakikilala. Tumama ang patpat ni Leandro sa hood ng sasakyan ni Irving na nagdulot ng bukol. Ikaw si Leandro. Nakilala kaagad ni Irving si Leandro pagkatapos tingnan ng maigi. Si Fabay ay dating kampa ni Irving, kaya paanong hindi malalaman ni Irving kung sino si Leandro. Hindi niya alam kung bakit tinawag ni Leandro ang kanyang sarili na tatay sa kanyang harapan. Nais bang mamatay ang batang ito? Very good, nakikilala mo pa rin ako. Inabot ni Leandro ang kamay niya at hinawakan ang kwelyo ni Irving, lumabas ka sa kotse.
Damn it! Dati inuutusan mo kaming mag-ama na parang aso, tapos ngayon sinaktan mo si Terence. Muntik na akong mamatay, pero umalis ka na lang. Are you crazy? You actually dare to scold me. Alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba ang current identity ko? Galit na galit si Irving, hindi niya matiis na sabihin sa kanya ng kanyang matanda kung ano ang gagawin. Diretso niyang itinulak ang pinto at lumabas ng sasakyan. Alam ko, hindi ba siya si Irving mula sa Hidden House Hale? Ikaw ang tinatamaan ko. Dama po ang patpat ni Leandro sa ulo ni Irving at nawalan siya ng tindig. Naglakas loob kang saktan ako. Nabigla at galit na galit si Irving, ngunit muling tumama sa kanya ang pamalo ni Leandro nang may sasabihin pa sana siya. Hindi naglakas loob si Irving na ibaba ang kanyang bantay, mabilis niyang inikat ang kanyang chi upang protektahan ang kanyang katawan at sinimulan ang kanyang ganting atake, sinipa si Leandro. Gayunpaman, hindi man lang sinubukan ni Leandro na umiwas. Hinayaan niyang sipin siya ni Irving, pero tumama pa rin sa katawan ni Irving ang stick sa kamay niya. Napagtanto lamang ni Irving matapos sipin si Leandro ng ilang beses na tila hindi gumana ang kanyang proteksyon sa chi. Masakit pa rin ang metal rod. Ang tunay na proteksyon ng chi ay hindi nakapakipakinabang. O may kakayahan ba si Leandro na masira ang chi shield? Sa isiping iyon, natarante si Irving, mabilis niyang tinakpan ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay upang hindi damyugo ang kanyang ulo sa mga atake ni Leandro habang sinisipa niya si Leandro gamit ang dalawang paa. Damn, medyo kaya ng legs mo ha. I'll let you kick. Nakita ni Leandro si Irving na ginagamit ang kanyang kamay upang protektahan ang kanyang ulo, kaya't iniwas niya ang kanyang maitim na bakal na pamalo at tinamaan ang kanang binti ni Irving. Arg! Napasigaw si Irving sa sakit. Ang kanyang mga binti ang pinakamahina niyang bahagi, at bagamat hindi nabali ng hampas ni Leandro ang kanyang mga binti, sapat na iyon para mapangiti siya sa sakit. Sinabi ko sa iyong sipin mo ako, sipin mo ako, sipin mo ako. Leandro swing his arms and swing the steel rod, making a loud noise as he was hit Irving's leg. Sa isang iglap, napilayan ang magandang binti ni Irving, at nahulog siya sa kanyang puwitan. Tila hindi pa nakontento si Leandro, inihampas niya ang bakal sa kabilang kaliwang paa ni Irving, nabali rin ito. Nakahiga lang si Irving sa lupa, nanginginig. Ikaw, Leandro, maaalala kita. Hindi ka pa kakawala ng Hidden House Hale. Hindi alam ni Irving kung paano naging malakas si Leandro, ngunit hindi pa rin niya maiwasang magbanta. Oh, whatever. I'm not afraid to tell you that I'm now the disciple of the sect master of the everyday and everyday sect, Celestial Venerable Pure Yang. If you want to go against the everyday and everyday sect, do as you please. I don't mind having my master exterminate you all. Mahinahong sabi ni Leandro. Ga! Napatulala si Irving sa sinabi ni Leandro. 2,502. Hindi niya akalain na si Leandro ay isang alagad ng isang sinaunang sekta, ang pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. No wonder sobrang powerful niya, may sikat pala siyang teacher. Hindi banggitin ng isang sinaunang sekta, si Terence lamang ay sapat na upang gawing walang magawa ang Hidden House Hale, at ang isang sinaunang sekta ay isang bagay na hindi mangangahas na guluhin ng Hidden House Hale. Kaya't si Irving ay hindi gumawa ng anumang mga galaw, ang kanyang binti ay nabali na naman sa wala. Sabi ko, Irving, gusto mo pa bang maghiganti? Tuwang-tuwa si Leandro nang makita niyang nawala ng gana ang mukha ni Irving matapos marinig ang pangalan ng sekta. Leandro, kahit gusto mo akong mamatay, dapat alam mo man lang ang dahilan, di ba? Bagamat kampon kita noon, maganda naman ang pakikitungo ko sa'yo, di ba? Ano ang ibig sabihin nito? Ayaw nang maghiganti ni Irving, gusto lang niyang malaman kung ano ang nangyayari. It's nothing, actually. My goddess asked me to hit you. You didn't provoke me, but you provoked my goddess. Sabi ni Leandro. Yung Diyosa mo. Sino yun? Napakurap si Irving nang maalala ang crush ni Leandro. Cheryl. Tama, si Cheryl. Tumango si Leandro. Kasama mo si Terence. Napatalon sa gulat si Irving matapos marinig ang pag-amin ni Leandro. Hindi naman, inaagaw ko ang posisyon niya. Tama, maaari ba akong magtanong sa iyo?
Ano ang antas ng lakas ni Terence ngayon? Tanong ni Leandro. Lakas. Mid-Earth class o Mid-Earth class peak? Bakit mo natanong? Tanong ni Irving. Matatalo mo ba si Terence? Earth class ha. Walang problema, ibababa ko siya. Leandro nodded, relieved. Sige, Irving, tapos na kitang bugbugin. You can go now. Since ikaw ang amo ko dati, hindi na kita papatumbahin. You can live with your head clear. Ako. Sasabihin na sana ni Irving na may hinahanap siya nang bigla siyang may naalala, hindi mo naman tinanong ang right play tiger na tawagan ako, di ba? Ako iyon. Tumango si Leandro. F***sake. Right Pancho is really not a good friend. He actually dared to trick me. Asar ni Irving. Nako, binugbog ko rin siya. Mas masama siya kaysa sa iyo, walang pakialam na sabi ni Leandro. Ganun ba? Mas gumaan ang pakiramdam ni Irving matapos marinig iyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang hidden house na si Hale, na hiniling sa kanila na pumunta at kunin siya. Aalis na ako, kailangan kong magsumbong sa aking Diyosa. Hinawakan ni Leandro ang kanyang pinong dark iron rod at naglakad patungo sa economics building kasama si Stanley. Si Yasi, sa kabilang banda, ay narinig ang lahat sa pamamagitan ng bug at sinabi kay Cheryl ang buong kwento. Sinasabi mo na si Leandro ay sumali sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta, at naging alagad ng pinuno ng sekta. Gulat na gulat si Cheryl. And he also got his hands on a golden cicada underwear. Dahil ba sa underwear na ito kaya niya naabutan? Dapat ganito. Tumango si Yasi. Yung bra, hindi ba binigyan din tayo ni Terence? Naalala ni Cheryl ang low-tier na golden cicada undergarments na napanalunan ni Terence sa Hidden House Summit. Oo, ang mga undergarment ni Shield Bro ay makakapagtanggol lamang laban sa mga pag-atake ng mga taong nasa ilalim ng Earth class. Ito ay ganap na walang silbi laban sa mga taong mas mataas sa Earth class. Yasi nodded. Gusto ni Terence na labhan ang mga pangilalim na kasuotan at ibigay ito kay Cheryl o Yasi para sa proteksyon sa sarili, ngunit nandoon si Chen Tian kaya niyang pangalagaan ang sinuman sa ilalim ng Earth class. Walang gaanong halaga ang mga panloob na golden cicada, kaya hindi na niya ito ginamit. Kaya ang Lindros only strong because of this stuff. He's just an unkillable cockroach, he doesn't have any real skills. Ngunit ang iron rod na ginagamit niya ay tila may mga trick din. Si Irving at ikaw Pancho ay may kanilang chi na nagpoprotekta sa kanila, ngunit si Leandro ay maaari pa ring lumaban. Nagpatuloy si Cheryl. Ang taong ito ay may napakaraming kayamanan. Ang mga mata ni Yasi ay nagsimulang umikot muli, iniisip ang tungkol sa mga kayamanan ni Leandro. Yasi, hindi mo iniisip na kunin ang gamit niya para sa sarili mo. Alam na alam ni Cheryl ang mukha ni Yasi halatang hinahabol niya ang gamit ni Leandro. Hehehehe. Nagsimulang tumawa ng masama si Yasi. This is good stuff. So what if it's good? Hindi naman sa Leandro mo nalang kunin di ba? Walang magawang sabi ni Cheryl. Totoo yan pero makaisip ka ng paraan. Sagot ni Yasi. Kahit ano, sabihin muna natin kay Terence kung ano ang nangyari dito para mapaghandaan niya at makita niya kung makaisip siya ng paraan para harapin si Leandro. Sabi ni Cheryl. Oo, mabuti iyon. Ngunit sandali, narito na naman si Leandro. Sabi ni Yasi. Gaya ng inaasahan, lumitaw si Leandro sa harap ng silid-aralan ni na Cheryl at Yasi hindi nagtagal. Kung ikukumpara sa kanyang kay-abangan ng hinanap niya ang kanang kamay na tigre, mas masunurin si Leandro sa harap ng silid-aralan ni Cheryl. Itinago niya ang maitim na bakal na pinong bakal na stick bilang isang baseball bat at isinukbit ito sa kanyang balikat. Hindi ganoon ka-obvious. Malapit na matapos ang klase, at naglakad si Leandro kina Cheryl at Yasi na may malaking ngiti sa kanyang mukha, na parang humihingi ng papuri. Cheryl, Yasi, nabugbog ko na ang Irving na iyan, may utos ka ba? Nabalitaan ko na binali mo lang ang mga binti ni Irving at hindi mo siya pinatalsik. Mukhang naawa ka sa kanya, may nangyayari ba sa inyo? Tanong ni Yasi. Natigilan si Leandro, hindi niya akalain na ganito kabilis kakalat ang balita.
Nalaman ito ni Yasi pagkatapos niyang bugbugin si Irving. May mata at tainga ba siya sa malapit? Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, makatuwiran para kay Terence na ayusin ang iba pang mga bodyguard para kina Cheryl at Yasi kapag siya ay lumabas. Sa isiping iyon, naging alerto si Leandro. Hindi siya natatakot na tambangan, ngunit hindi maganda sa pakiramdam ang pagmasdan. Iyon. Hindi. Mabilis na paliwanag ni Leandro, sa totoo lang. Narinig ko na gusto ni Terence na baliin ang mga binti ni Irving, tama ba? Kaya natuto ako kay Terence. That won't do. If you want to learn from Shield Bro in every aspect, we only need Shield Bro. Why would we need a fake version like you? Leandro, ang susunod mong hakbang ay lampasan ang Shield Bro sa bawat aspeto. Sabi ni Yasi sabay wave ng kamay. 2,503. Yun. Siyempre. Mabilis na tumango si Leandro. Yasi, ano sa tingin mo ang susunod kong hakbang? The next step, hindi ko pa naiisip ang next step. Dito ka muna. I'll let you know kapag nakapagdesisyon na ako. Sabi ni Yasi. I see. Sa kakailan ako makaka-level up at maging personal bodyguard ni Cheryl? Nagtatakang tanong ni Leandro. Sabi ko, Leandro, hindi mo ba narinig ang kasabihang ito? Alam mo ba kung gaano katagal bago matanggap si Shield Bro kay Cheryl Sis? Yasi hindi mo ba nakita kung gaano kagusto si Cheryl Sis ng Shield Bro sa simula? Ginamit ka pa niya para turuan siya ng leksyon sa school. Oo. Naalala ni Leandro ang nangyari noon sa paaralan ng siya, si Stanley, at Natoy ay naghahanap ng gulo kasama sina Terence, Cheryl at Yasi ay tila tuwang-tuwa tungkol dito. Nangangahulugan ito na matagal na tinanggap ni Cheryl si Terence bilang bodyguard niya, at hindi niya mapapalitan si Terence sa isang araw o dalawa. Kaya nga, Leandro, dapat magpasalamat ka na hindi ako nag-udyok kay Cheryl Sis na humanap ng taong sasaktan ka at pigilan ka sa pag-akyat sa taas. Kung nagmamadali ka, hindi kita tutulungan. Banta ni Yasi. Huwag na, please don't. Takot talaga si Leandro. Ate Yasi, kilala mo ako. Palagi akong nakikinig sa iyo. Ganito ako dati, at ganito pa rin ako ngayon. Kita mo, bumili ako ng nakakamanhid na mga tuhog na maanghang nang hilingin mo sa akin. Lagi akong nakikinig sa iyo. And, so I'll try my best to think of a way, but you have to be strong yourself. Bumalik ka at maghintay ng balita, ipapaalam ko sa iyo kapag naisip ko na ang susunod na misyon. Sagot ni Yasi. Sige, aalis na ako, Ate Yasi. Magalang na tumango si Leandro kay Yasi bago umalis kasama si Stanley. Nagsimulang sumakit ang ulo ni Terence matapos marinig ang kwento ni Cheryl. Nakakuha si Leandro ng Golden Cicada mula sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta. At tila ito ay isang high-end na item na kayang tiisin ang mga pag-atake ng mga cultivator sa ibaba ng Sky Class. Hindi ba ito masyadong kahanga-hanga? Hindi lang iyon, ngunit mayroon din siyang isang bakal na maaaring makalusot sa tunay na proteksyon ng chi ng mga magsasaka. Hindi ba ito ay isang maalamat na banal na sandata? Siguradong malaki ang natamo ni Leandro dito, parang ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta ay mataas ang tingin sa kanya, o sa halip, mataas ang tingin nila kay Natoy, alang-alang kay Natoy. Hindi kaya gumaling si Natoy. Matagal nang walang narinig si Terence mula kay Natoy na pilayan niya siya noong nakaraan, maaaring gumaling siya at maaaring magpatuloy sa pagsasanay. Naging seryoso ang mukha ni Terence sa naisip tila hindi niya maaaring maliitin ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta. Sila ay isang sinaunang sekta, pagkatapos ng lahat, at maaari pa nilang pagalingin ang isang pinsala tulad ng kay Natoy. Siyempre, hula lang ito ni Terence mula sa sitwasyon ni Leandro. Kung si Natoy ay hindi ligtas at maayos, at hindi maipagpatuloy ang kanyang pagsasanay, kung gayon siya ay magiging isang lumpo, at ang araw-araw at araw-araw na sekta ay hindi na siya pahahalagahan. Ganito na ba kalakas si Natoy? Huminga ng malalim si Terence. Hindi niya sinabi, ngunit nag-aalala siya kaya niya ba siya. Bagamat isa siyang Earth Class, maaari pa rin siyang gumamit ng Sky Class skill. Oo, Terence. May paraan ka ba para matalo siya? Tanong ni Cheryl.
Kakayanin ni Yasi ang Leandro ng ilang sandali, ngunit hindi nagtagal. Kung sinundan sila ni Leandro, kailangang alagaan siya ni Terence. Ang hirap sabihin, kumunat ang noo ni Terence, wala rin akong masyadong alam sa Cicada underwear. Tatanungin ko si Jepoy mamaya. Pero huwag mo na siyang guluhin pa. Hayaan mo na lang si Yasi na makipag-ayos sa kanya. Pag-uusapan natin yan pagbalik ko. Okay, alam ko. Mabibili pa tayo ni Yasi. Hindi naman masyadong urgent, kaya huwag kang mag-alala. Aliw ni Cheryl. Alam ko. Mag-iisip ako ng paraan. Sabi ni Terence. Sige, hindi na kita iistorbahin pa. Ikaw. Mag-ingat ka. Sabi ni Cheryl. Hehe, sige. Ibinaba ni Terence ang telepono nang nakangiti. Parang medyo nag-aalala pa rin si Miss sa harap niya. Mas inaalala niya ito kaysa dati, ngunit naramdaman ni Terence na may kulang. Passion ba? Ito ay tila ang kaso. Parang medyo magalang ang dalawa at walang passion sa pagitan nila. Tumalikod si Terence at lumabas ng kwarto. May dalawang bagay siyang dapat gawin sa ngayon. Ang isa ay ang pagpapalit ng Turtle Ice Crystal para sa dugo ng Earth Element Sky Rank Spirit Beast mula sa Sky Class Practitioner. Ang isa pa ay upang maghanap ng Jepoy upang pag-aralan ang panloob na Golden Cicada. Kumatok si Terence sa pinto ng kwarto ni Jepoy. Boss, nakita ni Jepoy si Terence sa peephole at mabilis na binuksan ang pinto. Hindi niya akalain na hahanapin siya ni Terence ng ganoon kabilis. Sa ganang kanya, kailangan munang harapin ni Terence si Kitty, pagkatapos ay haharapin si Akira. Malamang wala siyang oras ng gabi. Pumasok si Terence sa silid ni Jepoy, at isinara niya ang pinto sa likod niya. Boss, naayos mo na ba ang lahat sa tabi mo? Hehe, ayos na. May itatanong ako sa iyo, nakangiting sabi ni Terence. Boss, huwag mong sabihin yan. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Sasabihin ko talaga lahat ng alam ko. Mabilis na sabi ni Jepoy. It's about the Golden Cicada undergarments. You know about this, right? Tanong ni Terence. Alam ko, hindi ka ba nanalo ng isa sa Hidden House Summit, boss? Tumango si Jepoy at sinabi. Nanalo nga ako ng isa, ngunit ito ay isang mababang uri ng pangilalim na damit na pangilalim sa Golden Cicada. Maaari lamang itong ipagtanggol laban sa mga pag-atake ng mga magsasaka na mas mababa sa ranggo ng lupa. Tumango si Terence at nagpatuloy, alam mo ba kung ano ang Golden Cicada undergarments? Kaya nilang ipagtanggol laban sa mga pag-atake ng mga practitioner sa ilalim ng Sky Rank. Oh! Boss, ang sinasabi mo ba ay ang mid-grade na Golden Cicada underwear? Ang middle grade Cicada undergarments ay maaaring magdepensa laban sa mga pag-atake ng mga nasa ilalim ng Sky Class. Ngunit ang bagay na ito ay isang kayamanan, sabi ni Jepoy. Tanging ang mga makapangyarihang manghuhuwad noong sinaunang panahon at ang ranggo ng langit na Golden Cicada ang makakagawa nito. Mid-quality Golden Cicada undergarments. Tumango si Terence at nagtanong, mukhang mayroon ding dekalidad na mga undergarment na Golden Cicada. Nag-e-exist nga ito sa mga legends. After wearing it, one will be invincible under the heavenly Tao. Of course, that's just a legend. Meron man o wala, at kung sino ang mayroon nito, I've never heard of it. Mapait na ngumiti si Jepoy. Kung tutusin, ang bagay na ito ay masyadong makalangit. Inaakala ko na kung ang kayamanang ito ay lilito sa mundo, ito ay aakit ng isang unos ng dugo upang ipaglaban ito. Totoo yan. Huminga ng malalim si Terence ng malamig na hangin. 2,504. Kung talagang umiral ang ganoong bagay, hindi ba ito ay isang walang talo na pag-iral? Tanging ang maalamat na may hawak ng testamento ang maaaring makasakit sa taong nakasuot ng top grade na panloob na Golden Cicada. Boss, bakit mo naman biglang natanong yan? Maaaring may naglabas ng kayamanang ito para ipagpalit sa trade fair na ito. Tanong ni Jepoy na medyo kakaiba. No, I don't. Mayroon akong matandang kaaway na naging alagad ng pang-araw-araw at araw-araw na sekta at nakakuha ng mid-quality na Golden Cicada underwear. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Walang itinago sa kanya si Terence. Oh,
Saglit na nag-isip si Jepoy, ngunit hindi siya makapag-isip ng napakaraming bagay. Umiling lang siya at sinabing, narinig ko lang ito, ngunit hindi ko pa ito nakita. Ang nakatagong pamilya ng Han ay walang anumang talaan nito. Mag-iisip ako ng ibang paraan. I guess we'll have to ask Old Man Pai to help out if we really can. Tumango si Terence. Kung talagang hindi kayang talunin ni Terence si Leandro, kailangan niyang ipagawa ito kay Lolo Pitts. Wala siyang ibang pagpipilian sa ngayon. Mabuti rin iyan ang mga manlalaban ng Sky Class ay ang pinakamahusay na kontra sa mga mid-grade na undergarment ng Cicada. Sabi ni Jepoy. Isa pa. Paano natin mahahanap ang mga magsasaka na nagtatayo ng mga kwadra para makipagkalakalan sa araw? Tanong ni Terence. Mga magsasaka na nagtatayo ng mga stall sa araw. Boss, ano ang gusto mong ikalakal? Tanong ni Jepoy. Ito ay ang dugo ng elementong lupang iyon na may ranggo sa langit na espiritual na hayop. Dapat mong tandaan, ito ang bagay na itinanong ng cool na babae na nakasuot ng itim na leather jacket at pantalon, sabi ni Terence. Oh, bagay na iyon. Tumango si Jepoy. Sa service desk na lang sa ibaba ang maaari nating tingnan. I-record din ng ilang trader ang mga bagay na gusto nilang i-trade kapag nerehistro nila ang kanilang room number. Ito rin ay para maitago ang kanilang mga transaksyon. Ang ilang mga magsasaka na hindi sapat na malakas ay ayaw makipagkalakalan sa iba sa publiko dahil natatakot silang ma-target. Kung ganoon ay tingnan natin. Sabi ni Terence. Okay, pero baka hindi siya makapag-register. Sabi ni Jepoy at lumabas ng kwarto kasama si Terence. Tingnan muna natin. Sinusubukan lang ni Terence pag-iisipan niya bukas kung hindi niya kaya. Sabay silang bumaba ng dalawa at pumunta sa service desk sa bulwagan sa unang palapag. Tinanong ni Jepoy, hello, gusto kong itanong kung mayroon bang mga customer na gustong magparehistro at magpalit ng dugo ng isang Earth-type Heaven rank spiritual beast. Sir, wait lang po. I'll check for you. Sabi nung waiter. Sige, sabi niya. Tumango si Jepoy. Mahusay na hinanap ng waiter ang impormasyon ng bagay na pinag-uusapan ni Jepoy sa computer, pagkatapos ay sinabing, oo, may impormasyon tungkol sa antas ng registrar. Kung ganoon pwede ba natin siyang puntahan para magpalit? Tanong ni Jepoy. Sandali lang, itatanong ko. Habang nagsasalita siya, nag-dial ang waiter ng internal phone number. Matapos makakuha ng isang positibong sagot mula sa kabilang panig, sinabi niya sa Jepoy, oo naman, ngunit mangyaring ipakita sa akin ang impormasyon ng iyong room card muna. Kailangan kong magparehistro. Inilabas ni Jepoy at Terence ang kanilang room card at ibinigay sa waiter. Ang layunin nito ay upang matiyak ang kaligtasan ng proseso ng transaksyon. Kung may anumang pagtatalo, mahahanap nila ang tao. Pagkatapos magrehistro ng waiter, sinabi niya kay Jepoy, hinihintay ka ng mga ngalakal sa room 4109. Pakisakay sa elevator dito. Salamat. Binawi ni Jepoy at Terence ang kanilang room card at sumakay ng elevator. Huminto ang dalawa sa harap ng room 4109, at kumatok si Terence sa pinto. Ang boses ng Sky Class Practitioner ay nanggaling sa loob, pakipasok. Itinulak ni Terence at Jepoy ang pinto at pumasok. Tila handa na ang Sky Class Practitioner na salubungin ang mga bisita. May tea set siya sa mesa at nakahanda na rin ang mainit na tubig. Please take a seat. Gusto mo bang ipagpalit ang dugo ng isang Earth Element Heaven rank spiritual beast? Itinuro ng Sky Class Practitioner ang sofa sa gilid at dumiretso sa punto. Siya ay isang Sky Class Master, at natural na hindi natatakot kay Terence at Jepoy. Iilan lang ang Sky Class Master sa trade fair, at kilala niya silang lahat. Hindi masama. Tumango si Terence at umupo sa sofa kasama si Jepoy. Pakiinom ng tsaa. Itinuro ng Sky Class Master ang set ng tsaa sa mesa, ngunit walang intensyon na magbuhos ng tsaa para kay Terence at Jepoy. Hindi kataka-taka, bagaman siya ay isang Sky Class Master, at normal para sa kanya na magkaroon ng mataas at makapangyarihang ugali, dahil nandito kayong dalawa, naniniwala akong alam mo ang aking mga patakaran. Gusto ko lang ipagpalit ang isang bagay mula sa isang elemento ng tubig na Heaven rank spiritual beast.
Hindi ibinunyag ng Sky Class na sina Terence at Jepoy ang nakasama ni Kitty noong araw. Buong araw niya itong pinapansin, at hindi talaga sila naaalala. Kung tutusin, maraming practitioner ang darating at tingnan ang kanyang mga gamit, at hindi niya matindaan ang bawat isa sa kanila. Naalala lang niya si Kitty, na interesadong makipag-deal sa kanya. Hindi masama. Muling tumango si Terence, pero, ginamit mo ang dugo ng Earth Element Sky Rank Spirit Beast para ipagpalit ang isang bagay mula sa isang elemento ng tubig Sky Rank Spirit Beast. Parang equal exchange, pero may hinihingi ka talaga sa iba. Hindi ba dapat magbayad ka pa? Hehe. Dahil pinuntahan mo ako para makipagpalitan, dapat maging kapaki-pakinabang sa iyo itong Earth Element Heaven Rank na dugo ng Spiritual Beast, di ba? Paano mo masasabing may hihingin akong pabor sa iyo? Ang Sky Class Practitioner ay hindi tanga, at ngumiti. To tell you the truth, Earth Class Mid-Phase Peak lang ako, at Earth Class Early Phase lang ang kaibigan ko. Fire Element Practitioner kami at Wood Element Practitioner. Sabi ni Terence habang ginagawa niya ang unang estilo ng Wildfire Fist para patunayan ang kanyang mga salita. Si Jepoy, sa kabilang banda, ay natural na sinundan ng kasanayang elemento ng kahoy upang patunayan ang mga salita ni Terence. Oh! Natahimik ang Sky Class Practitioner matapos makita ang sining at lakas ng practitioner ni Terence at Jepoy. Tama si Terence, ang dugo ng isang Earth Element Sky Class Spirit Beast ay talagang hindi gaanong kapaki-pakinabang sa kanilang dalawa. To be honest, isa lang akong opportunista. I have something from a Water Element Heaven Rank Spirit Beast, but I don't need it. I can't use it, so I'm here to trade with you to get more benefits. Ano? Meron ka talaga? Tumayo ang Sky Class Practitioner at nagtatakang tumingin kay Terence. Matagal na siyang naghahanap ng isang bagay mula sa isang Water Element Sky Class Beast sa loob ng maraming taon, at ang marinig na mayroon si Terence nito ay labis siyang natuwa. Pumunta ako dito at sinabi ang mga salitang ito, kaya natural na ginawa ko ito. Nakangiting sabi ni Terence. I see. Ang Skyrank Cultivator ay dahan-daang tumango, dahil nalinaw mo na gusto mong makakuha ng higit pang mga benepisyo, kung gayon hindi ako makikipagtawaran sa iyo. Maaari ko bang tingnan muna ang iyong mga paninda? Hanggat ito ay isang bagay na kailangan ko, lahat ay maayos. 2,505. Walang problema iyon. Dumukot si Terence sa kanyang bulsa at inilabas ang maliit na bote na may ice crystal. Ibinigay niya ito sa Sky Class Practitioner at sinabing, nandito na. Huminga ng malalim ang Sky Class Practitioner at maingat na kinuha ang bote mula sa mga kamay ni Terence. Binuksan niya ito at agad na tuwang-tuwa. Tama, ramdam na ramdam niya ang makapangyarihang water attribute energy na nakapaloob sa maliit na bote. Ito talaga ang pinangarap niya. Sa sobrang tuwa niya ay nanginginig ang mga kamay niya. Nahanap na niya sa wakas. Gamit ito, maaari niyang baguhin ang mga katangian ng mga banal na sandata. Pinipigilan ang pagnanais na agawin ito, maingat na isinara ng Sky Class Practitioner ang bote at inilagay ito sa mesa, dahil sinabi mo na ang iyong mga kondisyon, kung gayon ako ay magiging tapat sa iyo. Nandito na ang lahat ng aking mga gamit. Maaari mong kunin ang alinman sa mga ito, pati na ang dugo ng isang Earth-type Heaven Rank Spiritual Beast. Dahil doon, binuksan ng Sky Class Practitioner ang isang bag at inilagay ito sa harap ni Terence. Ang maliit na bote na may Earth Element na Sky Class na dugo ay nasa loob din nito. Hindi dahil ayaw kunin ng Sky Class ang mga gamit ni Terence, ngunit ang layunin ng market ng practitioner ay upang matiyak ang patas at patas sa kalakalan. Kung may nangyaring mali, tiyak na titingnan ito ng Trade Association ng practitioner. Siya ay isang Sky Class, ngunit mayroong mas malakas na Sky Class Master sa association. Bukod dito, ang bagay na hinahanap niya sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay lumitaw, at hindi niya nais na magdulot ng anumang gulo. Sa anumang kaso, ang dugo ng isang Earth-type Heaven Rank Spirit Beast ay walang halaga sa kanya, kaya hindi siya nag-isip na palitan ito. Sa katunayan, kahit na gusto niyang kunin ito, si Terence ay hindi natatakot sa kanya. Dahil nangahas si Terence na lumapit, tiwala siyang makakatakas siya ng hindi nasaktan. Spirit Beast Inner Core. Sabi ni Terence, nagulat habang nakatingin sa bilog na butil sa bag. Oh, you want this thing?
Tumingin ang Sky-class practitioner kay Terence, nagulat, ito ang panloob na core ng Earth-type Heaven rank spiritual beast. Nang matagpuan ko ito, pinatay lang ito ng spiritual beast ng kalaban. Kumuha ako ng isang bote ng dugo at inilabas ang inner core nito. Tapos isang bote lang ng dugo ang kinuha mo. Asan na yung ibang gamit? Tanong ni Terence, medyo nabigo. Nang pinatay ito ng kanyang kalaban, ang espiritong hayop, halos matuyo ang dugo nito. Nag-effort ako para makakuha ng maliit na bote. Tumingin ang Sky-class kay Terence na may mapait na ngiti. Sa tingin mo ba hindi na ako magbabalik? At saka, walang espesyal dito. Nakikita ko. Pagkatapos ay kukunin ko itong core at ang bote ng earth element na dugo mula sa isang Sky rank spirit beast. Tumango si Terence. Sige, deal. Sumang-ayon kaagad ang Sky-class practitioner, ang Niden ay walang silbi sa kanya. Sige, sabi niya. Dinampot ni Terence ang maliit na bote at ang core, tumayo kasama ng Jepoy, dahil tapos na ang deal, aalis na tayo. Hindi kita papaalisin. Tumango ang Sky-class practitioner at naiinip na kinuha ang bote ng turtle ice crystal na ibinigay sa kanya ni Terence, pinag-aralan ito. Ngumiti si Terence at lumabas ng kwarto kasama si Jepoy, naglalakad pabalik sa sarili nilang mga silid. Boss, pinagpalit mo to sa that cool girl. Medyo nagulat si Jepoy sa mga kilos ni Terence, hindi niya alam kung bakit niya ginawa iyon. Oo. Tumango si Terence, gusto niyang gamutin nito ang sakit ng iba. At bumilis ang tibok ng puso ni Terence. Gamutin ba ni Kitty ang Little Ninth, pero Little Ninth? Biglang may naisip si Terence. Siya kaya ang hacker na si Princess. Naalala niya na si Kitty ay isang assassin mula sa Butterfly Castle, at ang hacker na Princess ay mula rin sa Butterfly Castle. Mayroon din siyang pangalan ng alagang hayop, Little Gio, at may sakit din. Naghahanap ba talaga si Kitty ng makakapagpagaling sa kanya? Naramdaman ni Terence na malaki ang posibilidad na mangyari ito, napakalaking nagkataon lang. Nangangahulugan ito na hindi lang niya tinutulungan si Kitty, tinutulungan niya ang isang matandang kaibigan. Ang pag-iisip ng hacker na si Princess ay nagbigay ng sakit sa ulo ni Terence. Matagal na siyang hindi makontak. Magagalit kaya siya kapag nakipag-ugnayan ulit ito sa kanya. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpasya si Terence na huwag siyang tawagan para alamin ang mga bagay-bagay. Hindi mahalaga kung siya iyon o hindi, magkakaroon lang ng ibang dahilan si Terence para tulungan si Kitty. I see. Pero boss, masyado kang mabait. Dahil lang dito, gusto mong ibigay ng libre ang dugo ng Earth-type Heaven rank spiritual beast sa cool na babae na iyon. Taos-pusong sabi ni Jepoy. You little brat, you're taking advantage of me. I will treat you well and help you level up. Hindi ba ako pwedeng magbigay ng iba? Nakangiting sabi ni Terence. Haha, syempre hindi. Biglang nakaramdam ng pagkapahiya si Jepoy. Bumalik na tayo at magpahinga. Wala na sigurong ibang gagawin ngayon. Sabi ni Terence. Lumipas ang gabi ng walang salita, at kinaumagahan, nakita ni Terence ang maayos na suot na Jepoy at Akira sa pintuan ng kanyang silid, pati na rin ang isang haggard Kitty na may pulang mata. Halatang hindi siya nakatulog ng maayos kagabi, at nakatitig siya kay Akira sa buong oras bago umalis ng kwarto si Terence. Kung nakakamatay ang tingin, patay na si Akira. Si Akira naman ay walang pakialam kay Kitty. Naawa siya sa kanya, ngunit hindi siya isang mapagbigay na tao. Gusto ng babaeng ito na nakawin ang mga gamit ni Terence, at wala siyang dahilan para gawin iyon. Kaya hindi man lang siya nilinggan ni Akira, na ginawang inutil ang mga mata ni Kitty. Walang mahanap si Kitty na mailalabas ang kanyang galit, kaya nilinggan niya si Terence na may galit na mga mata. Gayunpaman, tila hindi siya pinansin ni Terence at tumango sa Jepoy, anong oras magsisimula ang auction. Neneo, clock. Kukuha ba tayo ng makakain? Tanong ni Jepoy. Sige, sabi niya. Sabi ni Terence. Hindi alam ni Kitty na hinayaan siya ni Terence na nakawin ang asul na kristal, na isip niya na ang lahat ay nalantad. Walang sinabi si Terence, ngunit alam niya na maliit ang kanyang mga pagkakataon. Hindi niya alam kung bakit niya ito sinusundan.
Nagpaplano ba siyang magnakaw muli ng asul na kristal, o pinaplano niyang patayin si Terence para makaganti sa kanya sa pagpapahiya sa kanya? Ang gulo ng isip ni Kitty, ito ay isang gulo, parang zombie habang sinusundan niya si Terence sa restaurant. Umorder si Terence ng 4 na bahagi ng almusal, at umupo si Kitty doon, hindi tinatanggihan ang anuman. Tinapos niya ang sarili niyang bahagi, ngunit nanatiling tahimik. Walang sinabi si Jepoy. Alam niyang nakuha na ni Terence ang kailangan ni Kitty, ngunit kung walang sasabihin si Terence, walang sasabihin si Jepoy. Naisip niya na gusto ni Terence na turuan ng leksyon si Kitty. Sa katunayan, hindi sinasadya ni Terence na turuan ng leksyon si Kitty, pero ayaw niya maging masyadong mabait sa kanya kasama ka Akira dito. 2,506. Si Akira ay interesado na sa lalaking magnanakaw, at kung siya ay masyadong nagmamalasakit kay Kitty, si Akira ay magiging malungkot. At kaya, nagpa siya si Terence na ibalik ito kay Kitty kapag walang tao. Nang matapos silang 4 sa kanilang almusal, naglakad na sila patungo sa venue ng auction. Wala masyadong tao ang pumasok sa venue ng auction, mga 100 lang ang tao. Mukhang marami sa mga taong lumahok sa plaza ng lungsod ang hindi pumunta sa auction. Ang mga taong ito ay masigasig pa ring magtayo ng mga kwadra at makipagkalakal ng mga kalakal. Ang mga bagay para sa auction ay nakasulat lahat sa bulletin board sa labas ng auction hall. Siyempre, may mga sumuko sa auction dahil wala silang nagustuhan. Sa sandaling ito, si Terence, Jepoy, at ang iba pa ay nakatayo sa ilalim ng announcement board, maingat na tinitingnan ang mga item sa auction sa board. Walang duda na magkakaroon ng maraming table tas na ibebenta sa auction na ito, ang ilan ay ibinigay ni Terence, at ang iba ay dapat ibigay ng hidden house mo. Ang bilang ay halos kapareho ng kay Terence, ngunit may ilang iba pang gamit para sa una at pangalawang klase ng mga table tas. Binasa ni Terence ang mga pangalan ng elixir, sa wakas ay huminto ang kanyang mga mata sa pure yellow jade. Ang auction na ito ay talagang may binebentang purong dilaw na jade. Parang totoo ang impormasyon ni Jepoy. Sa katunayan, sa tuwing magsusubasta ang Asosasyong Pangkalakal ng Magsasaka sa Merkado, sila ay naglalabas ng ilang impormasyon ng maaga. Hindi malaking bagay para sa Jepoy na malaman ng maaga. Si Terence at ang iba pa ay pumasok sa auction hall at nakakita ng bakanting lugar na mauupuan. Si Jepoy ay uupo na sana sa tabi ni Terence nang makita niyang si Akira ay nasa isang tabi na ni Terence, at si Kitty ay uupo na sa kabilang linya. Mapait na ngumiti si Jepoy, pagkatapos ay umupo sa tabi ni Kitty. Bandang 8:50 PM halos lahat ay nandito na. Ang Sky Class Vice Guild Master Terence ay nagkita sa pasukan ng palengke at umakyat sa stage kasama ang pawnshop na si Mr. Umupo sa gilid ang Heaven Rank Vice President, pero ang pawnshop na si Mr. ay tumayo ng tuwid at tumabi sa Vice President. Kinuha niya ang mikropono at kinausap ang mga magsasaka sa ibaba ng entablado. Welcome to the auction organized by the Cultivator Trade Association. Ako si Abraham, at tinatawag akong Mr. Foster. Ako rin ang auctioneer para sa auction na ito. Malinaw na hindi nagulat ang mga tao sa desisyon ni Abraham na maging auctioneer. Masasabi nila na siya ang palaging host ng auction. Bagamat ito ang unang pagkakataon ni Terence, nagkita na sila noong nagsusubasta sila ng mga table tas, kaya hindi na nila ito nakitang kakaiba. Sige, dahil walang tumututol, simulan na natin ang auction. Sinabi ni Abraham, ayon sa mga tuntunin ng mga nakaraang auction, ang unang item na isusubasta ay ang elixir mula sa nakatagong pamilya mo. Ito rin ang item na kumukuha ng malaking bahagi ng mga item sa auction sa bawat pagkakataon. Gayunpaman, ang mga table tas ngayon ay hindi lahat nanggaling sa nakatagong tamang pamilya. Ang isa pang nagbebenta ay naglagay din ng ilang mga table tas para sa auction. Wow! Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Abraham sa kanyang bibig, ang buong lugar ay nagkagulo. Nagulat ang lahat. Aling sekta o pamilya ang may kakayahang magbigay ng peel sa asosasyon ng kalakalan ng magsasaka? Maaaring ito ay ang Sky Elixir Sect. Gayunpaman, kahit na ang Sky Elixir Sect ay nagbigay din ng mga elixir sa Cultivator Trade Association, nagbigay lamang sila ng ilang high-grade elixir. Bukod dito, kakaunti sila sa bilang.
Hindi nila ilalagay ang mga ito para sa auction sa mababang antas na plaza ng lungsod na ito. Sa halip, ilalagay nila ang mga ito para sa auction sa iba pang malalaking auction ng cultivator. Ang low-end na elixir na negosyong ito ay palaging monopolyo ng Hidden House of the Right. Kahit na pinino ng Sky Elixir Sect ang mga low-end na elixir na ito, ipinasa ito sa Hidden House of the Right para sa auction. Tulad ng para sa iba pang mga sekta at pamilya, wala akong narinig na sino man na maaaring pinuhin ang isang malaking bilang ng mga elixir. Sa ibaba ng stage, isang binata ang nagtaas ng kanyang kilay at malungkot na tumingin kay Abraham. Ang lalaking ito ay mula sa Hidden House U, at siya ang mayabang na nagbukas ng daan para sa maikling Sky Class Master sa Practitioner's Market. Gayunpaman, hindi mo kailangang magulat. Ayon sa aking pagtatasa, ang kalidad at kulay ng mga table tas na ibinigay ng ibang nagbebenta ay hindi mas masahol pa kaysa sa kalidad ng mga pildores na ibinibigay ng nakatagong karapatan ng pamilya. Ang mga ito ay mas balanse, at walang pagkakaiba sa kalidad sa pagitan ng bawat tableta. Si Abraham ay naglabas ng isa pang bomba. Ano? Agad na napasigaw ang mga magsasaka sa ibaba ng entablado pagkatapos marinig ito. Tulad ng alam ng lahat, kahit na ang Hidden House mo ay isang pamilyang alchemy, at marami sa mga Earth class na elixir ay ginawa ng Sky Elixir Sect, hindi pa banggitin na ang mga elixir na ito ay ginawa ng iba't ibang alchemist, kahit na ang parehong alchemist ay hindi magagarantiya na ang kalidad ay magiging pareho sa bawat oras. Kung siya ay nasa mabuting kalagayan, ang kalidad ng tableta ay magiging mahusay. Kung wala siya sa mabuting kalagayan, ang kalidad ng tableta ay bahagyang mas malala. Ang pagbuo ng mga table tas ay ang pinakapangunahing pangangailangan. Gayunpaman, pagkatapos ng pagbuo ng mga table tas, ang kalidad ng kulay ay magkakaiba pa rin. Gayunpaman, ang bawat auction ay isang halo-halong auction at imposible para sa auctioneer na pumili. Sila ay random na magbibid para sa mabuti o masamang mga table tas. Maaari lamang itong mapagpasyahan batay sa karakter at swerte ng isang tao. Ngunit ngayon, sinasabi ni Abraham na walang pagkakaiba sa kalidad sa pagitan ng mga table tas na ibinigay ng bagong nagbebenta. Ano ang ibig sabihin nito? Gaano kahanga-hanga ang The Alchemist na magawa ito? Kahit na ang matandang ninuno ng Sky Elixir Sect ay hindi kayang gawin ito, tama ba? Maliban kung ito ay ninuno na si Zuan Tian, na dating sikat sa pugilistic na mundo, marahil ang banal na doktor na si Zhang Lijiu lamang ang makakagawa nito. Ngayon, ang isang tao ay maaaring aktwal na pinuhin ang mga table tas ng parehong kalidad. Huwag kayong magtaka, lahat. Gusto kong idagdag na ang bawat isa sa mga tabletang ito ay may pinakamataas na kalidad. Hindi na kailangang subukan ang iyong kapalaran o tumaya sa iyong kapalaran. Bilhin mo lamang ito at maaari mong iuwi ang tableta. Kailangan nilang aminin na ang mga salita ni Abraham ay napaka-provocative, at maraming tao ang natukso matapos makinig sa kanila. Pero, mas pangit ang mukha ng binata mula sa Hidden House mo. Noong nakaraan, ang nakatagong pamilya mo ang naging backbone ng bawat auction. Tuwang-tuwa silang makita ang kanilang mga elixir na binibili ng mga magsasaka sa mataas na presyo. Ngunit sa pagkakataong ito, nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari, at ang binata at ang kanyang apo ang responsable sa problema. Siya ay natural na labis na hindi nasisiyahan. They're all of the highest quality. Hey, ayos lang kung medyo mataas ang presyo. Biglang sabi ng isang cultivator na nakaupo sa ibaba ng stage. Kalokohan, siguradong magiging mataas ang presyo. Alam ng lahat na ito ang pinakamahusay na kalidad, kaya natural na magbabayad sila ng mas mataas na presyo. Agad na sabi ng isa pang magsasaka. Naramdaman lang ni Terence na ang dalawang ito ay mga compound ng association, ngunit hindi ito mahalaga. Ang sitwasyon ay pabor kay Terence, at hindi siya tanga para tanungin sila. 2,507. Bagamat inakala ng ilang mga tao na maaaring kinuha ang 2 taong biglang nag-usap, tama sila. Ito ay makatwiran para sa presyo ng pinakamahusay na pills upang maging mas mataas. I don't believe it. Imposibleng may mas magaling pang pills kaysa sa amin. You should know that the Sky Elixir Sect provide all the pills this time. Are you saying na may ibang nagbigay ng mas magandang pills kaysa sa Sky Elixir Sect?
Sa wakas ay hindi napigilan ng binata na tumayo at magtanong. Sa mga nakaraang auction, ang kinatawan ng Hidden New Family ay palaging makakatanggap ng paghanga ng maraming iba pang mga magsasaka, ngunit sa pagkakataong ito, ang parehong sitwasyon ay hindi nangyari sa binata. Para sa auction na ito, matagal na niyang sinusuyo at ginugulo ang kanyang lolo bago siya nakadalo. Upang tamasahin ang paghanga ng iba, ilang araw na siyang nag-ensayo sa pag-arte ng matigas at handa siyang magsabi ng ilang salita ng lahat ay bumibili ng elixir. Ngayong hindi niya magamit, bigla siyang nagalit. Mataas ang tamang disk. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang pumunta at tasahin ito. Sumulyap si Abraham sa binata at walang pakialam na sinabi, "You're welcome." Ito. Nag-alinlangan ang binata. Ang kanyang lolo ay isang panauhing elder ng pamilya mo. Dahil isa siyang sky class, pinayagan siyang matuto ng alchemy mula sa pamilya mo. Binigyan din siya ng pangalang Pan, at ngayon ay itinuturing na isang alchemist sa unang baitang. Bagaman hindi kasiya siya ang kanyang mga kasanayan sa alchemy, mayroon pa rin siyang kakayahan na makilala ang kulay ng mga table tasks. Kaya noong ginawa ni Abraham ang mungkahi na ito, talagang gusto niyang subukan ito. Talagang hindi siya naniniwala na napakataas ng antas ng alchemy ng isang tao, at alam niya ang pinagmulan ng batch na ito ng mga elixir ng iyong pamilya. Ipinadala ito ng Sky Elixir Sect, kaya kahit na ang antas ng alchemy ng isang tao ay lumampas sa nakatagong pamilya mo, hindi ito maaaring mas mataas kaysa sa Sky Elixir Sect, tama ba? Hehe, kung hindi ka dumating at i-appraise ito, tuloy ang auction natin. Nakangiting sabi ni Abraham. Ayaw niyang masaktan ka sa hidden house. Pagkatapos ng lahat, ang mataas na kalidad ng mga table tasks ni Terence ay maaaring hindi magagamit sa hinaharap, kaya ang negosyo sa pagitan ng Trade Association ng Practitioner at ng Hidden House ay kailangan mong ipagpatuloy. Ang sinabi niya noon ay para lamang makakuha ng magandang presyo para sa mga tabletang ito. Una, nais niyang ipakita ang kanyang mabuting kalooban kay Terence at tingnan kung maaari silang magtulungan sa mahabang panahon. Pangalawa, gusto niyang makakuha ng mas maraming komisyon. Sige, dahil inimbitahan ako ni Mr. Foster, ako ang magiging appraiser para sa lahat. Nagdesisyon si Gordon sa isang iglap. Tumayo siya at dahan-daang umakyat sa stage. Walang tumutol sa ginawa ni Gordon. Kung tutuusin, si G. Foster lang ang pumupuri sa sarili noon. Pagkatapos ng auction, hindi na sila nakabalik para ayusin ang score. Pagkatapos ng lahat, ang konsepto ng kalidad ng mga table tasks ay masyadong malabo, at anuman ang sinabi ng iba ay may katuturan. Siyempre, ikaw Gordon ay naglakas loob na umakyat sa entablado dahil wala rito ang kanyang lolo, ang maikling magnanakaw. Ang maikling magnanakaw ay talagang narito upang bantayan ang lugar at dalhin ang mga table tasks dito ng ligtas. Ginugol niya ang natitirang oras sa paglilinang sa kanyang silid at ipinaubaya sa kanyang apo ang lahat upang hawakan. Kung narito ang maikling magnanakaw, si Gordon ay hindi sana madaling umakyat sa entablado. Kailangan niyang kumilos ng mas maayos. Nandito na. Mr. Gordon, paki-appraise mo naman para sa amin. Itinulak ni Abraham ang isang tumpok ng maliliit na bote sa kanang bahagi ng mesa, na nagpapahiwatig na maaari siyang kumuha ng ilan upang suriin. Si Gordon ay hindi tumayo sa seremonya habang dinampot niya ang isang maliit na bote at binuksan ito. Sa loob ay isang maliit na chi gathering pill. Hindi man niya mapino, pamilyar na pamilyar siya rito. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Gordon nang makita niya ito. Ang maliit na chi gathering pill na ito ay perpektong bilog, ang kulay nito ay pantay at puno, at may dalawang malabong linya dito, na nagpapatunay na ito ay isang second grade na tableta. Ito ang mga katangian ng supreme grade na mga table tasks, kaya natural na nakilala mo sila Gordon. At sa mga table tasks na ipinadala niya, iilan lamang ang makakaabot sa ganitong katangian. Ang iba ay alinman sa hindi pantay na kulay, o hugis itlog ang hugis, o walang texture. Siyempre, ang mga ito ay nakaapekto lamang sa huling epekto ng tableta, ngunit ito ay hindi walang epekto, kaya sa madaling salita, ang epekto ay medyo mas malala. Ito ay dapat na isang fluke. Naisip ni Gordon sa kanyang sarili, na hawakan niya ang pinakamaganda, ngunit ang iba ay maaaring hindi kasing husay.
Kaya dali-dali siyang kumuha ng isa pang maliit na bote at binuksan ito para tingnan, ngunit muling nagbago ang kanyang mukha. Ito ay isang maliit na chi gathering pill lamang, at ang kalidad nito ay halos pareho sa nauna. Pareho silang may pinakamataas na kalidad. Huminga ng malalim si Gordon, ibinaba ang maliit na bote sa kanyang kamay, at binuksan ang isa pang bote na mas malayo. Sa pagkakataong ito, mayroong isang maliit na reversion pill sa loob nito, ngunit ito pa rin ang may pinakamataas na kalidad. Imposible, talagang imposible. Pabilis ng pabilis ang mga galaw ni Gordon. Nabuksan na niya ang halos kalahati ng maliliit na bote sa harap niya, ngunit lahat sila ay may pinakamagandang kalidad. Humihingal si Gordon at dilat ang kanyang mga mata, puno ng pagkabigla at hindi paniniwala. Ano sa tingin mo, Mr. Gao? Oras na ba para ipahayag ang resulta ng iyong pagsusulit? Tumawa si Abraham. Ito. Nag-alinlangan sandali si Gordon, ngunit hindi siya nang ahas na magsalita nang walang ingat sa sitwasyong ito. Nakagat lang niya ang bala at sinabing, "Not bad, lahat sila ay supreme grade pills." Sa katunayan, nahulaan na ng lahat ang resultang ito mula sa dating ekspresyon ni Gordon. Kaya lang noong sinabi ni Gordon, lahat ay kumbinsido. Walang pakialam ang mga magsasaka na ito sa mukha ng nakatagong pamilya mo. Gusto lang nilang bumili ng mas magagandang bagay na mas kapaki-pakinabang sa kanila. Sa makatuwid, ang bawat isa sa kanila ay sabik na lumahok sa auction. Hehe, Mr. Gordon, thank you for your appraisal. You can go back now. Gumawa si Abraham ng mapang-akit na galaw at pagkatapos ay sinabi sa lahat, "Sige, simulan na natin ang auction." Malungkot na naglakad si Gordon pabalik sa kanyang upuan, at opisyal na nagsimula ang auction. Gaya ng inaasahan, ang mga elixir na ipinadala ni Terence ay naibenta sa average na presyo na 15 milyon, habang ang hidden house na mga elixir mo ay nasa parehong presyo na 10 milyon, hindi hihigit at hindi bababa. Gayunpaman, kahit na hindi bumaba ang presyo, ang mukha ni Gordon ay puno ng selos. May nagnakaw ng nakatagong negosyo ng pamilya mo. Sa mga nakaraang auction, palaging in demand ang Hidden New Family's elixir. Ngunit sa pagkakataong ito, walang tumawad sa pagtatapos ng auction. Malinaw, lahat ng gustong bumili ng elixir ay bumili nito. Nang makitang hindi tama ang sitwasyon, walang pagpipilian si Abraham kundi ibenta ang natitirang bahagi ng elixir. Ang layunin ni Terence dito ay para sa purong dilaw na jade. Walang gaanong gamit sa kanya ang ibang mga gamit kaya pumikit siya para magpahinga habang ang iba ay nagsusubasta. Magpo-focus lang siya nang magsimula ang purong dilaw na jade. 2,508. Purong yellow jade ang susunod na item na isusubasta. Kumuha si Abraham ng isang maliit na kahon mula sa isang disipulo at binuksan ito sa harap ng lahat. Inihayag niya ang nilalaman at sinabing, "Hindi ko na kailangang ipaliwanag ang paggamit ng purong dilaw na jade. Alam ng lahat na ang purong jade ay isang bagay na dapat gamitin upang baguhin ang mga sandata ng grade ng langit. Ang piraso ng purong dilaw na jade ay hindi maliit, at ang panimulang presyo ay 10 milyon. Sige, simulan na ang bidding." Agad na lumiwanag ang mga mata ni Terence. Bagamat inilarawan ni Abraham kung gaano kalaki ang jade, sa katunayan ay hindi ito ganoon kalaki. Kasing laki lang iyon ng kamao. Gayunpaman, ang presyo sa merkado ng ganitong uri ng purong jade ay mataas sa simula. 10 milyon ay talagang hindi marami. Siyempre, ang auction ay hindi maaaring isara sa panimulang presyo, lalo na sa isang lugar na tulad nito. May nagbid bago pa man gumawa ng isa si Terence. 15 milyon. Itinaas ng isang cultivator ang number plate sa kanyang kamay at sinabing. Sinundan ni Terence ang boses ang Sky-class practitioner ang nagpalit ng ice crystal. Pagkabalik niya, halatang babaguhin niya ang kanyang armas. Makatuwirang magbid para sa purong dilaw na jade sa oras na ito. Ito ay hindi isang bihirang bagay. Ngunit si Terence ay lihim na nagsisisi kung alam niyang darating ang taong ito, maghihintay siya hanggang matapos ang auction upang makipagkalakalan sa kanya. Hindi siya magkakaroon ng hilig na magbid para sa isang piraso ng purong dilaw na jade bago makuha ang ice crystal. 20 milyon. Isa pang boses ang umalangaw-ngaw, at si Gordon iyon. Hindi inaasahan ni Terence na magiging sikat ito, maging si Gordon.
21 milyon. Ang isa pang payat at matangkad na magsasaka ay nagbid, ngunit ang pagtaas ng kanyang bid ay hindi kasing bangis ng naunang dalawa. 25 milyon. Muling nagbid ang Skyrank Cultivator. 30 milyon. Nagtaas din ng kamay si Gordon para tumawad. 31 milyon. Saglit na nag-alinlangan ang matangkad at payat, saka nagulat din ng sariling presyo. Ang presyo ng piraso ng yellow jade na ito ay mabilis na tumataas, mas mabilis pa kaysa sa mga nakaraang item sa auction. Sa isang kisap mata, lumampas na ito sa 30 milyon, at tila tumataas pa ang presyo. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Abraham Foster. Ito ang sitwasyong pinaka-natutuwa niyang makita. Ang auction house ay hindi natatakot sa mga taong nagbibid. Ang kinatatakutan nila ay walang magbibid para sa item. Ang parehong purong kulay na jade ay lumitaw din sa mga nakaraang auction. Gayunpaman, kung minsan, ito ay naibenta sa mababang presyo na higit sa 10 milyong dolyar. Nagdulot ito ng pagdurugo sa puso ni Abraham Foster. Dapat malaman ng isang tao na ang isang purong kulay na jade ay maaaring ibenta para sa isang katulad na presyo sa merkado ng alahas, pabayaan mag-isa sa isang auction para sa mga magsasaka. Gayunpaman, ang bagay na ito ay nagkataon lamang. Naunawaan din ni Abraham na kapag walang bumibili nito, gaano man kaganda ang item, hindi ito pera. Kapag may bumibili nito, kahit na ang bagay ay hindi mahalaga, ito ay pera pa rin. 35 milyon. Muling itinaas ng Skyrank Practitioner ang presyo. 50 milyon. Si Gordon ay tumingin sa Sky Class Practitioner na walang pasensya. Alam niya na ang taong ito ay isang Sky Class Practitioner, ngunit sa kanyang pag-aalala, paano magiging katapat ang isang solo practitioner para sa hidden house mo? Sa makatuwid, direktang nagbid si Gordon ng mataas na presyo na 50 milyon. Tila galit na galit ang Skyrank Practitioner nang marinig niya ang mataas na presyo, ngunit isa siyang Skyrank Rogue Practitioner. Bagamat hindi siya umasa sa anumang pamilya o sekta, malaki ang kinita niya bilang bodyguard ng isang mayamang negosyante. Paminsan-minsan ay nagsasagawa rin siya ng ilang international bounty hunting mission, kaya marami siyang naipon. 60 milyon. Ang Sky Class ay muling nagpahayag ng kanyang presyo. Kung hindi niya kailangan si Jade para gumawa ng mga armas, hindi siya gagastos ng 60 milyon sa mga bagay na ito. Hindi ba't nangangahulugan iyon na wala siyang lugar para gastusin ang kanyang pera? Natigilan ng matangkad at payat na lalaki. Hindi niya akalain na ang isang purong dilaw na jade ay maaaring itaas sa mataas na presyo na 60 milyon. Ito ay lampas sa limitasyon ng kung ano ang maaari niyang dalhin sa kanyang puso. Kaya't umiling siya, inilagay ang karatula sa kanyang kamay, at sumuko sa pagbid. Gayunpaman, hindi sumuko si Gordon. Hindi niya alam kung para saan ginagamit ng ibang tao ang piraso ng purong dilaw na jade, ngunit determinado siyang makuha ito. Dahil ito ay isang misyon na ibinigay ng matandang master mo, at ito ay tila nauugnay sa sekta ng Sky Elixir. 80 milyon. Sumabog sa galit si Gordon. Bakit nangaagaw sa kanya ang taong ito? Wala ka bang bibilhin? Bakit kailangan mong agawin sa akin ang bagay na ito? 100 milyon. Ang Sky Class Practitioner ay balisa din. Hindi niya kailangang bilhin ito, ngunit dumating na ang pagkakataon. Kung sumuko siya at bumalik para maghanap ng purong jade, hindi ito magiging katumbas ng halaga. Kaya tinawag din niya ang isang mataas na presyo. Kung ito ay nagtrabaho, ito ay nagtrabaho. Kung hindi ito gumana, maaari lamang siyang sumuko. Sa bagay, hindi naman siya kasing lakas ng hidden house mo. 110 milyon. Patuloy na tinaasa ni Gordon ang bid. Ano man ang mangyari, determinado siyang makuha itong piraso ng purong dilaw na jade. Ang Sky Class Practitioner ay nag-aatubili na sumuko at inilagay ang kanyang card sa mesa, hindi nagpatuloy sa pagbid. Bagamat naramdaman ni Abraham na nakakalungkot na walang nagpatuloy sa pagbid, bihira na ang isang piraso ng purong dilaw na jade na may benta ng higit sa 100 milyong dolyar.
Sa huling auction, ang isang piraso ng purong purple jade ay naibenta lamang sa halagang $32 milyong na hindi man lang 1/3 ng presyo sa pagkakataong ito. 110 milyon ang pupunta ng isang beses. Nagsimulang magbid si Abraham. 120 milyon. Itinaas ni Terence ang kanyang sign ang presyo ay malayo sa kanyang inaasahan. Kung hindi dahil sa 300 milyon na nakuha niya sa pagbebenta ng mga Pildores, wala na siyang perang pambili nito kung mayroon pa siyang 200 milyon na natitira. Ga! Hindi inisip ni Gordon na hindi na siya makikipagkompetensya sa Sky-class practitioner, ngunit may ibang lumitaw nang wala sa oras at nagsimulang makipagkompetensya sa kanya. Ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit nang lumingon siya kay Terence, gustong makita kung si Terence ay isang prop para sa auction. Si Terence ay hindi nag-abala kay Gordon at umupo pagkatapos iulat ang kanyang presyo. 130 milyon. Si Gordon ay nagsiyasat ng hindi sinasadya. 131 milyon. Si Terence ay may pera, ngunit hindi niya kayang gastusin ng ganoon lang. Hindi ba mas mabuting ibigay ang dagdag na pera kay Akira para mapaunlad ang orphanage? F***. Narinig ni Gordon ang paraan ng pagbid ni Terence at nagalit siya. Sino ang nagtaas ng presyo ng ganoon? Masaya ba? Bagamat ang bawat bid ay maaaring hindi bababa sa 1 milyon, sa katunayan, kapag ang presyo ng isang item ay umabot sa isang tiyak na antas, walang gagawa noon. Ito ay katumbas ng sadyang pagpapahirap sa iba. 150 milyon. Pinandilatan ni Gordon si Terence. 151 milyon. Mahinang sabi ni Terence, ngunit medyo nababalisa siya. Bagamat malaki ang kita niya sa elixir, hindi niya dapat sayangin ito ng ganito. Sa isang kisap mata, nakakuha na siya ng 150 milyon. Bagamat ang mga materyales ay pag-aari mo at ito ay hindi isang malaking halaga, ito ay karaniwang isang one-shot deal. Imposibleng asahan na makakuha ng mas maraming materyales mula sa bahay mo. 2,500 180 milyon. Gusto ng tinatago mong pamilya itong pure yellow jade. Itinaas ni Gordon ang kanyang board at tumingin kay Abraham. Napakalinaw na ng intensyon ni Gordon. Gusto niyang gawin ni Abraham ang huling desisyon sa lalong madaling panahon. Nabigyan na niya ng sapat na mukha ang asosasyon ng kalakalan ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagtawag sa 180 milyon. Tinaasan niya ang presyo mula 150 milyon hanggang 100 milyon ng halos 30 milyon. Tumawa ng mapait si Abraham sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na makakaharap ang 2 taong ito sa huli. Ang isa ay mula sa nakatagong pamilya mo, at ang isa ay ang isa pang bidder ng mga table tasks. Hindi talaga siya marunong pumili. Kung sa ibang pagkakataon, bibigyan kanya ng mukha at gagawa ng pangwakas na desisyon. Ngunit ngayon, ang paggawa nito ay katumbas ng pananakit sa isang potensyal na malaking supplier ng samahan ng kalakalan ng mga magsasaka. 181 milyon. Kumunat ang noo ni Terence. Kung magpapatuloy ito, hindi siya ang kakampi ni Gordon. Ang hidden house may pera ka. Anak, parang sinasadya mong pahirapan ang tinatago nating pamilya mo. Tumayo si Gordon at pinandilatan si Terence, galit na galit. Nasabi ko na nakukunin ng hidden house mo itong pure yellow jade. Anong biro? Malamig na sabi ni Terence, nakasaad sa mga panuntunan sa auction na ang pinakamataas na bidder ang makakakuha nito. Wala pa akong narinig na may nagsasabi na ang item ay akin at walang magbibid para dito. Gayunpaman, kung ipipilit mo na lalabanan ko ang iyong nakatagong bahay, kung gayon. Ikaw. Pinandilatan ni Gordon si Terence, pataas pababa ang kanyang dibdib. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya kay Abraham, 200 milyon. Bata, kung matalino ka, ibibigay mo ito sa akin. 201 milyon. Itinaas ni Terence ang board gamit ang kanyang kanang kamay, ngunit hindi huminto ang kanyang kaliwang kamay. Pinisil niya ang isang maliit na bato na pinulot niya mula sa lupa, pinaputukan ito kay Gordon na hindi naman masyadong malayo. Ang bid sa kanang bahagi ay 200 milyon ang taas, at hindi siya hinayaan ni Terence na magpatuloy.
Wala siyang pambayad kung magpapatuloy siya. Kaya pagkatapos ng maraming pag-iisip, ito lang ang paraan na naisip ni Terence. Itatatakan niya ang acupuncture point ng lalaki para pigilan siya sa pagsasalita, at pagkatapos ay hayaang si Abraham ang magdesisyon. 2. Gustong ipagpatuloy ni Gordon ang pagbibid, ngunit bigla niyang napagtanto na hindi siya makapagsalita. Maaaring siya ay isang practitioner, ngunit siya ay isang practitioner ng sining ng isang elixir refiner, kaya hindi siya naging alerto. Hindi niya inaasahan na aatakihin siya ni Terence gamit ang isang bato, kaya hindi niya ginamit ang kanyang chi para protektahan ang kanyang sarili. Tumama ang bato sa kanyang acupuncture point, at hindi siya makapagsalita. Napaawang ang bibig ni Gordon sa gulat, ngunit hindi siya makapagsalita. Mr. Foster, dahil wala nang bidding sa tamang plato, pwede na ba nating ibaba ang martilyo? Tanong ni Terence kay Abraham. Bagamat nagtataka si Abraham kung bakit huminto sa pagbid si Gordon, sinunod pa rin niya ang mga patakaran ng auction at nagtanong, 201 milyon ang napunta ng isang beses. 201 milyon ang napunta ng 2 beses. Ha! Ha! May gustong sabihin si Gordon, ngunit hindi niya magawa. Napakahirap noon. Tumingin sa iyo Pancho ang ranggo ng langit na vice-presidente at kumunat ang noo. Gayunpaman, ginawa ito ni Terence nang mas maingat nagpadala siya ng bato kasabay ng kanyang pagbid. Nasa kanya ang atensyon ng lahat sa oras na iyon, kaya natural, walang pumapansin kay Gordon. Kahit na ang vice-presidente ng Sky Class Association ay hindi napansin ang detalyeng ito. Hindi naman sa hindi niya ito napansin, pero hindi niya ito pinansin man lang. Nandito lang siya para kontrolin ang auction. Sa kanyang palagay, imposibleng may manggulo sa auction, kaya mas imposibleng bigyan niya ng pansin ang lahat ng nasa auction hall sa lahat ng oras. Higit pa rito, ang striking acupoints ay isa lamang maalamat na martial arts technique. Karamihan sa mga magsasaka ay narinig lamang ang tungkol dito, ngunit hindi pa ito nakita o ginamit, kaya walang nag-isip tungkol dito sa ganitong paraan. 201 million going thrice sold. Itinaas ni Abraham ang kanyang maliit na martilyo at pinabagsak ito. Binabati kita sa nanalo. Pagkatapos ng auction, pumunta sa akin para kumpletuhin ang mga pamamaraan. Teka! Magbibid ako. Hindi nagtagal matapos magsalita si Abraham, muling ibinuka ni Gordon ang kanyang bibig, nagbid ako ng 210 milyon. Hindi mo pwedeng ibenta sa kanya. I'm sorry, but I have already got it. Panunuyang sabi ni Terence habang nakatingin sa kanya. Anong ginagawa mo kanina? Ay! Hindi ako nakapagsalita kanina. Naramdaman din ni Gordon na medyo kakaiba ito. Bakit hindi siya makapagsalita bigla? Sa katunayan, perpekto ang timing ni Terence na control niya ang lakas ng pressure para makapagsalita si Gordon saglit at bumalik sa normal pagkatapos noon. Hindi ito makakaakit ng labis na hinala. A gentleman can't blame others. You can't say anything. Sinong sinisisi mo? Sinulyapan siya ni Terence at tumalikod. Bagamat medyo kakaiba ang sitwasyon, walang oras si Abraham para pag-aralan ang tamang taas ng plate para magpatuloy ang auction gaya ng plano. Agad siyang lumipat sa susunod na kayamanan. Ikaw Gordon, sa kabilang banda, ay pinandilatan ng mata si Terence na may galit. Hindi mahalaga kung ano ang dahilan, naisip niya sa sarili. Wala ka namang ginawa, pero siguradong kukunin ko tong jade. Hayaan ko muna to saglit, mapupunta pa rin yan sa mga kamay ko. Makakatipid ako ng malaki. Napagpasyahan na ni Gordon na agawin ito at handa siyang hayaan ang kanyang lolo na kumilos kapag natapos na ang auction. Hindi niya alam kung para saan ang gamit nitong pure yellow jade. Alam niya lang na ang purong dilaw na jade na ito ay isang bagay na determinadong makuha ng nakatagong pamilya mo. Kung may nangyaring mali, mahirap para sa kanya at ng kanyang lolo na magpaliwanag sa pamilya. Lalo na't nabigo lang ang kanilang lolo sa isang misyon, mas nanabik silang magbigay ng kontribusyon para mahugasan ang kahihiyan. Siyempre, hindi kasalanan ng kanyang lolo ang pagkabigo sa nakaraang gawain. Masyadong malakas ang kalaban, at walang magawa ang kanyang lolo.
Matapos malaman ng Hidden Yu family ang dahilan, hindi na sila umimik, pero medyo nakaramdam ng hiya ang kanyang lolo. Ang gawain ng auction na ito ay simple at madali. Akala niya ay matatapos ito ng napakaswabe. Sinong mag-aakala na may ibang makikialam? Hindi gaanong pinansin ni Terence ang auction dahil wala naman siyang gusto. Lumipas ang oras, at natapos ang auction sa isang kisap mata. Tumayo si Terence at naglakad papunta sa inner room sa likod ng auction hall para ayusin ang mga pills at jade na binili niya. Karamihan sa mga tao sa trade fair ay ayaw ibunyag ang kanilang mga pangalan at pagkakakilanlan, lalo na kapag may mga magsasaka. Kaya, maliban sa ilang tao na nag-swipe ng kanilang mga card, karamihan sa mga tao ay may dalang malalaking malita na puno ng Switzerland francs upang ipagpalit. Tila ito ay isang matagal ng tuntunin. Ang halaga ng palitan ng mga franc ng Switzerland ay medyo mataas, at ang halaga ng mukha ng mga banknote ay medyo malaki, kaya ginamit ito bilang pera na ginamit ng samahan ng kalakalan ng mga magsasaka. 2,510. Naglakad si Terence sa harap ni Abraham ayon sa kanyang plate number. Oh! May mga items ka na for auction and also items for auction. Sabay ba tayong mag-settle ng bill? Tanong ni Abraham matapos tingnan ang numero ni Terence. Sabay nating ayusin ang bayarin. Sabi ni Terence. Sige, sabi niya. Tumango si Abraham at nagsimulang magkalkula. Medyo malabo siya, sinasabi lang kung ano ang ibina-auction ni Terence at hindi kung ano ang ibina-auction niya, kaya walang maghay-hinala. Kung tutusin, napakaraming bagay ang sabay-sabay na isino-auction, sino ang nakakaalam kung ano ang ibina-auction ni Terence? Kinakalkula ni Abraham ang bayarin ni Terence at napagtanto niyang may utang pa siya sa kanya ng halos 40 milyon, na higit sa 6 na milyong Switzerland francs. Gusto mo bang mag-transfer o mag-cash? Cash, sabi ni Terence. Ayaw pa niyang ibunyag ang tunay niyang pagkatao. Tulad ng tungkol sa pagpino ng mga table tasks, mas mahusay na itago ito ng huli hanggat maaari. Sa relasyon sa pagitan ng bahay mo at ng trade association ng practitioner, hindi magiging mahirap na makuha ang impormasyon ni Terence, kaya sinubukan ni Terence na huwag mag-iwan ng anumang impormasyon na nauugnay sa kanya, tulad ng kanyang bank account number. Si Terence ay may hindi kilalang account sa ibang bansa, ngunit ginamit niya ito ng maraming beses. Sinabi niya sa mga tao na hindi mahirap makipag-ugnayan sa kanya kung gusto nila. Sige, sabi niya. Ipinasa ni Abraham kay Terence ang isang pirasong papel at ang purong dilaw na jade na nakuha niya mula sa auction, maaari kang pumunta sa counter doon para kunin ang pera. Maraming salamat. Kinuha ni Terence ang note at maingat na inilagay ang jade. Pumunta siya sa isa pang bintana at ibinigay ang papel sa alagad. Tiningnan ito ng alagad at pumunta sa silid sa loob upang maghanda. Hindi nagtagal, bumalik siya na may dalang leather case at ibinigay kay Terence. Sir, andito na po ang pera nyo. You can count it. Hindi na kailangan. Kinuha ni Terence ang malita at naglakad patungo sa pinto. Ang laki ng malite ay naayos kahit na ito ay 10,000 Switzerland francs lamang. Ang Practitioners Trade Association ay gagamit ng isang malaking malita para sa pagiging lihim. Hindi masasabi ng mga tao kung gaano karaming pera ang nasa malite sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito, at hindi nila mahulaan kung ano ang ibina-auction ng bidder. Si Terence, natural, ay hindi sapat na hanggal upang bilangin ang kabuuan sa mismong lugar na magkukumpisal ng walang laban. Kung may nagdagdag ng presyo batay sa presyo ng yellow jade, hindi magiging mahirap isipin ang kabuuang halaga ng mga table tasks. Bukod dito, hindi naniniwala si Terence na magsisinungaling ang Trade Association ng practitioner tungkol dito. Hindi ito masyadong inisip ni Abraham, ngunit nagliwanag ang mga mata ng Sky Class Vice President nang makita niyang umalis si Terence. Hindi niya sinabi kay Abraham ang kanyang plano. Kung tutusin, kahit na malakas ang Trade Association ng practitioner, isa pa rin itong makatarungan at makatarungang organisasyon. Si Abraham ay medyo matuwid na tao. Kahit na ang kanyang posisyon ay hindi kasing taas ng vice-presidente, siya ang punong auctioneer at appraiser ng merkado. Ang kanyang posisyon sa samahan ng kalakalan ng practitioner ay higit pa sa iba.
Hindi man siya bigyan ng mukha ay wala siyang magagawa sa mga ito. Ito ay isang espesyal na talento ng Cultivators Trade Association. Maging ang Pangulo ay magiging magalang sa kanya. At ang gustong gawin ng Vice Presidente ay labag sa moral ng samahan. Ang kanyang alagad ay pinatay dahil sa pagtatangkang makakuha ng suhol, kaya hindi makatuwiran para sa kanya na maghiganti. Kung alam lang ito ng Vice Presidente, hindi niya ito bibitawan ng madali. Lalo na kung alam ito ng ibang Vice Presidente, mawawalan siya ng patong ng balat. Kaya, walang intensyon ng Vice Presidente na sabihin kay Abraham. Pagkaalis ni Terence, nakahanap ng dahilan ang Sky-class Vice President at umalis din sa opisina. Kailangan niyang magplano kung paano niya tatambangan si Terence sa paanan ng bundok. Pagkaalis ni Terence sa kanyang upuan, maraming tao ang naghanda upang pamwesto. Nakita ni Kitty na tumatayo na ang Sky-class practitioner at handang umalis, medyo nag-alinlangan siya, ngunit mabilis siyang sinundan. "Senior, please wait." "Oh, ikaw pala." Lumingon ang Sky-class practitioner at nakita si Kitty, may impresyon siya sa kanya. Siya ang batang babae na gustong gumamit ng asul na kristal para ipagpalit ang dugo ng isang Earth Element Sky-class Spirit Beast. "Senior, ang aking asul na kristal. Wala ako nito sa ngayon, ngunit huwag kang mag-alala. Siguradong makukuha ko ito kaagad pag-uwi ko at pagkatapos ay ipagpapalit sa iyo. Mangyaring huwag ipagpalit ang elemento ng lupang langit na ranggo ng dugong espiritual na hayop sa iba, nakikiusap ako sa iyo." Taos-pusong sabi ni Kitty sa Sky-class. Kinuha ni Terence ang asul na kristal, ngunit alam ni Kitty na may isa pang asul na kristal na ibebenta sa isang auction sa ibang bansa sa lalong madaling panahon. Gagawin niya ang lahat para makakuha ng isa pang asul na kristal at ipagpalit ito sa Sky-class. "Hehe, little girl, I'm sorry. Napagpalit ko na ang Earth Element Heaven Rank Spiritual Beast's Blood." Lumingon kay Kitty ang Sky-class practitioner. "Kaya hindi nakita kayang ipagpalit." "Ah, ano ba?" Namutla ang mukha ni Kitty sa mga sinabi nito. "Napagpalit mo na. How was this possible? How could this? Kagabi lang, may kumuha ng kailangan ko at ipinagpalit sa akin. Hindi ako makatanggi. Kaya, batang babae, wala akong magagawa," sabi ng Sky-class practitioner. "Ah, anong ipinagpalit niya sa'yo?" Mabilis na tanong ni Kitty. "Ito ang kailangan ko, isang Water Element Heaven Rank Spiritual Beasts item," sabi ng Sky-class practitioner. "Kung gayon, maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ang nagpalit ng elemento ng lupa sa langit na nagre-ranggo ng dugo ng espiritual na hayop?" Walang choice si Kitty kundi hilingin ang susunod na pinakamagandang bagay. "I can't do that. This involves my personal privacy. I can't disclose his identity without his consent." Umiling ang Sky-class practitioner, iniisip, hindi ba siya ang nakaupo sa tabi mo at nakikipag-away sa iyo ng panggao para sa purong yellow jade? Ngunit hindi niya masabi iyon, mukhang magkakilala sina Terence at Kitty, at nakaupo pa nga sila, ngunit lalo lang itong nagduda sa Sky-class. Nakaupo silang dalawa, at hindi sinabi ni Terence kay Kitty ang totoo, hindi ba't sinusubukan niyang itago ito. Kaya, ang Sky-class ay hindi magiging masamang tao at ibunyag ang mga bagay na ito. Sa kabaligtaran, lubos siyang nagpapasalamat kay Terence sa pagbibigay sa kanya ng kailangan niya. Sa kompetisyon para sa purong dilaw na jade, si Terence ay nanalo kay Gordon sa pamamagitan ng isang ulo, na nagpapahintulot sa kanya na ilabas ang kanyang galit. Wala siyang anumang sama ng loob kay Terence dahil sumali siya sa kompetisyon mamaya, at sumuko na ang Sky-class practitioner. Ganun ba? Alam ni Kitty na pinapahirapan siya nito. "Sige anak, alis na ako." Tumalikod ang Sky-class practitioner at mabilis na umalis sa auction hall. "Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master."